Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang matapos naman ang lahat, ay nagkaroon muli ng liwanag sa kalangitan, upang magsalita ang sect leader, at inaamin na nito ang kanyang pagkatalo sa kanya. Dahil sa sinabing iyon ng sect leader ay ang lahat ay nagsigawan sa labis na tuwa, dahil sa wakas ay nagawa na nilang mapabagsak ang Dark Spectral Sect, upang maging ang Shattering Heavens Demon Lord ay magalak dahil sa matagal na panahon na nilang hinahantay ang araw na ito, at isa itong tagumpay matapos ng di mabilang na sakripisyo. Sabi pa niya na ang lahat ng sakit at agam-agam ay sa wakas ay matitigil, kaya naman ay silang mga tao ng martial world, ay isiga lamang ng malakas ang natamo nilang tagumpay. 5 taon ang makalipas sa base ng Dark Spectral Sect, ay muling nagkabuhay sa lugar. Nang nagtanong naman ang isang bata sa kanyang ama na kung talaga ba na nakipaglaban siya sa lugar na ito 5 taon na ang nakakalipas, na sinang-ayunan naman nito. Sa loob naman ng isang kainan ay napapasabi ang isa na ang lugar na ito ay mas masigla kumpara sa kanyang naririnig. Subalit 5 taon na ang nakakalipas ay hindi mo na naisin maging ang lumapit lamang sa lugar na ito, nang napatanong naman ang isa na kung nakapunta na ba siya sa tuktok ng bundok. Sinang-ayunan naman iyon ng kanyang kausap at sinabi na galing na siya doon kahapon, at inakala niya na mamamatay na siya, subalit ang tanawin sa dulo ay sulit sa kabila ng kanyang paghihirap, at hindi siya makapaniwala na ang makikita niya doon ay bakas na gawa ng lakas ng tao. Sabi ng isa na sa totoo lamang ay madaming mga kwentong pagmamalabas ang kumakalat sa paligid, kaya naman ay mahirap itong paniwalaan, upang mapatanong ang isa na kung anong alam ng kagaya niya na walang taglay na talento sa kanilang pinag-uusapan. Matapos naman nilang ipagbangga ang kanilang mga baso, ay masaya itong sumagot na hindi niya naisip na makikipag-inuman siya sa isang bastardong tauhan ng Chaos Sect, dahil sa ang mga ito ay hindi kinikilala ang kanilang Mount Hua Sect na isa sa 5 great clans, na masaya lamang na napatawa ang kanyang kausap. Nang nagbago ang kanilang tono nang mapatanong ang isa na kung sinong mag-aakala, na 5 taon na ang nakakalipas mula nang magkaroon sila ng pagkakaintindihan sa isa't isa. 5 taon na ang nakakalipas, ang digmaan sa pagitan ng mga Dark Spectral Sect ay naging isang alamat sa lahat ng sulok sa Jianghu, at ngayon ay ang ating bida na si Yonjuka ay itinuturing na isang buhay na alamat. Kaya naman ay ang Nine Master Hall, na itinayo upang pagkilala sa kanyang mga nagawa, ay naging simbolo sa pagprotekta sa martial world. Dagdag doon ay ang 10 Greatest Masters ay naging mga gwadiya ng martial world, at ang Chaos Sect at ang Order Sect ay hindi na kailan pa naglalaban sa isa't isa, at totoong ito ay ang panahon ng pagkakaisa sa pagitan ng Order Sect at ng Chaos Sect. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng Bandit Union, ay may isang tauhan ang nagtungo sa kanilang pinuno dahil sa may nais siyang ibalita dito. Napasabi naman ito na akala niya ay magkakaroon na siya sa wakas ng oras para makakuha ng pahinga. Kaya naman ay matapos nitong alisin ang balat ng tigre, ay sinabi nito na umaasa siya na mahalagang balita ang dala nito upang gisingin siya. Matapos ay may ibinigay sa kanyang liham, at ayon dito ay ang binatang si Namgang Chia ng Namgang Clan at si Jin Sealha ay ikakasal na, upang mapasabi ang Shattering Heavens Demon Lord na mukhang ganon na kabilas na lumipas ang panahon. Sabi naman ng Sword King na ama ni Namgang Chian na sa huli pala ay tinanggihan nito ang kasal na inihanda niya para sa kanya, napasabi naman ng Shattering Heavens Demon Lord na kapag ang babae at ang lalaki ay nagkagusto sa isa't isa, ay anong silbi pa ng kasal na inayos ng kanyang mga magulang. Masaya naman na napasabi ang Sword King na wala na siyang magagawa pa dahil sa kailangan na lamang niyang makontento sa kasiyahan ng kanyang mga anak, dahil ngayon ay wala na siyang mga anak na aalalahanan at magagawa na nitong makapaglibot ng Jianghu ng libre. Nang napasabi naman ang Shattering Heavens Demon Lord na dahil sa ilang linggo naman na siyang namamalagi sa kanila at dahil sa kilala siya bilang ang Sword King, bukod doon ay siya din ang tumatayong guro sa mga mandirigman ng Order Sect, ay hindi niya naisip na posible pala ang ganitong klase ng kapayapaan. Dagdag pa nito na base sa kanyang nakikita ay nagsasaya lamang ito habang inaasa ang lahat sa kanyang anak na si Ryushi, ay kailangan niyang parusahan ito dahil sa sama ng loob. Sinabihan naman siya ng Sword King na mukhang nagseselos lamang ito sa magandang ugnayan nila ng kanyang anak, at bukod doon ay ang batang tumatakas-takas lamang sa kanya noon ay isa ng dalaga.
Sa naririnig naman na pag-uusap ni Ryushi patungkol sa kanya, ay napasabi na ito na base sa kanyang naririnig sa kwentuhan ng mga ito, ay sa tingin niya na talagang tumatanda na sila, kaya naman kung hindi nila nais na mahuli sa kasal ay bakit hindi na lamang sila umalis dito. Nagtaka naman sa kanya ang ama nito dahil sa kanyang tono ay hindi ito sasama sa kanila. Sumagot naman ang dalaga na hindi pa naman niya nakakasama si Namgang Chia noon, subalit kung magtutungo siya doon ay maaaring makita niyang muli ang mukha ni Yonjuka. Nang bigla naman na may kung sinong nagmamadali ang patungo sa kanila, at sinabi nito na may isang kurap na opisyal ang nilamanan ang kanyang tiyan gamit ang mga pagkain sa mga kalapit na nayon, ay nagawang makapasok sa kanilang kabundukan. Napangiti naman dito si Ryushi, at napasabi na mukhang hindi na siya magiging walang silbi kagaya nilang dalawang matanda, kaya naman ay agad na itong umalis at nagtungo doon. Ang mundo ay nagbago na, at ang hangganan sa pagitan ng Order Sect at Chaos Sect ay nawala na, at ang bagong kaayusan ay nailathala, dahil sa ang lahat ay umuusad na para sa magandang hinaharap. Subalit, gaya ng isang katotohanan na kapag mayroong liwanag ay may kadiliman, at sa kabilang banda, ay may kakaibang puwersa na umiiral pa din sa sulok ng martial world. Matapos na magpalabas ng kapangyarihan ang kung sino, ay agad naman niyang ipinang-atake ito, upang magsanhi ng malakas na pagsabog sa lugar. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang matapos, ay masaya siyang napasabi na sa wakas ay nagawa na din niyang magkaroon ng ipinagbabawal na kapangyarihan, at ang lahat sa Jiangho ay abot kamay na niya. Nang bigla naman na may dumating at sinabihan ito na masyado siyang maingay, at kung ano naman ang ginagawa niya sa ganito kapanganib na lugar, bukod doon ay madaming mga bihirang medicinal na halaman siyang sinira at nasayang lamang ang mga ito. Nagsalita naman ang kung sino at sinabi niya sa dumating na hindi niya naisip na may mga tao din palang nakatira sa ganitong klase ng lugar, subalit kung nagtago na lamang siya at nagpanggap na walang alam ay maaari pa sana siyang mabuhay. Ngunit maaari naman niyang isipin ito bilang isang positibong pangyayari sa kanyang buhay, dahil sa nakatanggap ang dumating ng pabuya bilang ang kanyang kauna-unahang sakripisyo sa kanyang gagawing paglalakbay. Napasabi naman ang dumating na hindi niya naisip na may mga tanga pa pala na kagaya niya, matapos ay mabilis siyang umiwas sa pag-atake ng lalaki, at sa isang pagsapak lamang sa kanyang muka, ay nagsanhi na agad ito ng malakas na pagkakasabog. Nang matapos ay napapatanong naman ang kung sino na kung ano ang nangyari sa kanya kanina, subalit hindi naman siya sinagot ng Dark Spectral Sect Leader, at tinignan lamang ito ng malamig. Nang bigla naman na dumating ang Moonlight Sage at tinatanong siya na kung bakit ito umalis na naman, kaya naman ay bakit hindi na lamang sila pumasok dahil sa nagiging malamig na dito sa labas. Dagdag pa niya na ang lalaking kagaya ng isang iyon ay hindi na dapat siya nakikialam, at hayaan na lamang niyang makalabas ito sa Jiangho, dahil sa ang mga ganitong tipo ay ang tao na magagawang matalo bago pa man makalayo. Napasabi naman ng sect leader na iyon naman talaga ang kanyang plano, subalit winasak ng isang ito ang paligid kaya naman ay siya na ang gumawa ng aksyon. Agad naman siyang nilapitan ng Moonlight Sage, upang mapasabi ang dalaga na hindi na siya pa ang kanyang Divine Mother, at sinabihan na din niya siya na huwag na nito siyang alalahanin. Sumagot naman ang Moonlight Sage at sinabi na ginagawa niya lamang ito dahil sa gusto niya, upang mapayuko na lamang ang sect leader. Nang bigla naman na may dumating at malakas na nagtanong na kung ano ang kumusyon na nagaganap sa lugar na ito, upang mapalingon ang dalawa sa di kalayuan. Dagdag pa nang dumating na sa tuwing nagtutungo siya sa lugar na ito ay talagang nakakapagod, kaya naman ay bakit hindi na lamang sila lumabas sa kagubatang ito at mamuha ng kasama sila. Napangiti naman ang dalawa, at napasabi ang sect leader na kung bakit nagbalik na naman siya dito, bukod doon ay talagang nagtutungo siya sa lugar na itong paulit-ulit at hindi napapagod. Napasabi naman si Yonjuka na umalis siya sa kanila upang makita ang mga ito, subalit ganito lamang nila siya itatrato, matapos ay tinanong niya sila na kung nambabyuli pa din ba siya ng mga tao. Napasabi naman ng sect leader na hindi dapat sabihin iyon ng ating bida, ngunit sabi naman ni Yonjuka dito na wala naman na sa kanyang edad ang matawag na isang bata, subalit may dumating naman at nagsabi na para sa kanya ay bata pa din siya,
dahil sa kung papaano itong kasabik na magtungo upang magmadali ng ganon na lamang. Sabi ni Nam Gangyon na ngayon ay may pamilya na siya kaya naman ay oras na para siya ay maging matured na. Subalit nagdahilan naman dito ang ating bida at sinabi na nakarinig siya ng malakas na pagsabog kanina at nagawa lamang niya iyon dahil sa pag-aalala. Masaya naman na pinagmamasdan sila ng dalawa, kaya naman ay napasabi na ang sect leader na kung okto lamang sila ng ganito ay mauuna na siyang pumasok sa loob. Dahil doon ay sinabihan naman siya ng ating bida na kailangan nilang magtungo din sa kasal ng kanilang kapatid na si Nam Gangchian. Subalit sabi naman ng Moonlight Sage na sa tingin niya na hindi angkop ang lugar na iyon upang magtungo ang kaaway ng kanilang pamilya, subalit sinagot naman siya ni Nam Gangyon na sapat na ang 5 taong paghingi ng kapatawadan, at napatawad naman na din siya nito. Nang nagsabi naman ang sect leader na hindi siya dadalo doon, dahil sa nakakaramdam pa din ng takot ang mga tao sa tuwing makikita siya, sinagot naman siya ng ating bida na ganun din naman ang kanyang nararamdaman sa tuwing magkikita sila kaya naman ay hindi bago iyon. Nang bigla naman na nagsalita ang anak ng ating bida, at sa paglingon nito ay lumabas sa bibig ng anak niya ang salitang papa, dahil doon ay napangiti naman si Nam Gangyon, at tinanong si Yeonjuka na kung anong pakiramdam ng maging isang ama. Maluha-luha naman dito ang ating bida, at napasabi na wala na siyang mahihiling pa, dahil sa sobrang masayang-masaya siya. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.